Good morning, everyone. Good morning, people of Southern Europe and Sub-Saharan Africa. Let's go to the Lord in prayer. We are here not to talk about politics, but to declare who God is. Tama ho ba? Just before we listen to God's Word, mga kapatid, let us spend this moment in prayer. Very intentional that all generations is setting aside time para po ang bawat isa sa atin, karoon talaga tayo ng oras na manalangin, kausapin ang Diyos. Whenever we come here, whenever we are gathered to worship, hindi ho totoo na nag-worship kung hindi nabigyan ng pagkakataon bawat isa na manalangin. Sige po mga kapatid, tayo po ay manahimik. And do not forget to mention to God the situation of our country. Lord, you said in your word, you dwell in the praises of your people. And when we are gathered in your name, we are the temple of your Holy Spirit. Today, Lord, we declare that we belong to you because you have chosen us. Pinili niyo kami, Panginoon, upang inyong maging anak, kabahagi ng inyong paghahari, agents of your kingdom. Father, may our lives reflect the promises of hope, of peace, of joy, na matatagpuan lamang kay Jesus, aming Panginoon. Siya namang mga bagay na ito, Lord, ay wala sa mundo. Use us, Lord, upang maranasan man lang ng mundo na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila. Nag-aalay, nag-aalok ng mensahe ng kaligtasan, paglaya sa kasalanan. Dito ang inyong mga anak, Panginoon, nagpupuri, sumasamba, yumuyukod sa inyo. Ngunit dala din nila, Panginoon, dala namin, O Diyos, ang kabigatan ng reality ng pamumuhay sa mundong ito, Panginoon. Mga problema, suliranin, pagnanais na makalaya, pagkakaalipin ng kaaway at ng kasalanan, Panginoon. Ngunit napakahirap gawin. Nagnanais, Lord, na buong pusong sumunod sa inyo, ngunit napakahirap gawin.
Ang iba, Panginoon, may mga karamdaman, may mga dinaramdam, O Diyos. Ang iba, O Diyos, ay gumagawa sa gitna, Panginoon, ng isang malaking desisyon at naghahanap ng bagong direction sa kanilang buhay. Meron din dito, Panginoon, ang kabigatan na hindi sa kanilang personal na buhay, kundi sa kanilang makakilala. And yet, Lord, as Filipinos, Lord, we grieve for our nation. This is a very fragmented, divided nation, Lord. We ask you to intervene. All these things, Father, we bring up to you, Lord, to your holy presence. We lay down everything, Lord, sa inyong paanan sa umaga pong ito. Niiwan namin lahat ito, Panginoon, dahil hindi namin kayang dalhin. At aming inaasa sa inyo, O Diyos. Mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Bigyan niyo kami ng pag-asa. Bigyan niyo ng kaligayahan at kasiyahan ng aming mga puso. Palayain niyo kami sa mga alalahanin, Panginoon. Nawa, bilang isang iglesia, ang pagtitipong ito ay maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap dahil kayo ang banal at totoong Diyos. Paranas niyo ang inyong pagpapatawad, paglilinis, Panginoon, paranas po ninyo ang inyong pag-ibig sa bawat isa na nandirito ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Maaari bang pakibati ang inyong mga katabi? Paki-welcome sila sa church. Kahit man lang dito sa church ay magkaisa tayo because sabi ko nga kanina sa prayer, our country is divided, no? Kung ano man ang inyong mga political inclinations or affiliations or colors, no? We are brothers and sisters in the Lord. Huwag natin kalilimutan yun. So dito, kahit sa social media natin, pakita natin that we belong to God. And we are starting a series, mga kapatid, dito po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Of course, pag nandito tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Today, we are launching ang isang series na may pamagat na God on the Sidelines. Yung bang Diyos na para bang nandun lang siya sa gilid, hindi siya napapansin. At tingnan natin kung mahanap natin, matatagpuan natin yung kamay ng Diyos o ang mismong Diyos sa pag-aaral natin ng aklat ni Esther or Hadassah sa Hebrew. Ilang mga bagay na gusto kong sabihin sa inyo patungkol sa librong ito ni Esther. Tingnan natin. Kasama si Daniel, ito pong storyang ito ay purely told outside of Israel. Sila po ay mga captives noon. Naalala po ninyo, Babylonians, and then the Persians came. So, para bang they were originally from Babylon, kasi nga dinala sila doon, and then nung pumasok yung natalo yung Babylonian ng Persia, inilipat lang sila doon. No? Para lang silang mga kahon na inilipat ng bahay. Parang ganun po yun, mga kapatid. So, sinaysay yan, ikwento yan, outside of Israel. At ito po yung interesting dito sa kwentong ito, sa book po ni Esther. Kasi, wala ho diyang kahit anong mention. Baliktad-baliktad rin yung librong yan, mga kapatid. Hindi mo makikita dyan yung word na God or Lord. Wala talaga yan. No? Wala din binabanggit tungkol sa worship. At wala din binabanggit na kahit anumang pagnanais na makabalik sa promised land. Wala ho. Ganyan siya ka-unique. So, ang tanong, bakit siya nasa Bible? Hindi ko rin alam. Tingnan na lang natin kung bakit siya nasa Bible. No? Pangalawa, yung kanyang Hebrew name ay Hadassah. Ayan, Hadassah. Esther was a Persian name. Pangatlo, the significance of Purim. Purim ay isang festival. We'll be talking about that sa mga susunod na mga pag-uusap natin, pag-aaral natin dito. Pero kasi, ito po ay isang festival. In fact, ginagawa yan ngayon. Siguro next week, no? Sa kanilang calendar. Commemorating the survival of the Jews in Persia.
At napaka-unique nito dahil karamihan ho, or siguro halos lahat, except this one, ng mga festivals ng Israel nangyari during Exodus or yung early years ng kanilang buhay sa Promised Land. But this one happened outside. And yet, tinanggap po ito ng mga Hudyo at hanggang ngayon, sabi ko nga, ipinagpapatuloy po nila yan. Sige, tuloy natin. Panghuli, ito yung susugan ko lang sinabi ko kanina. Hindi lang yung Esther, Song of Songs, or Solomon. There is no mention of God. So pag binasa po ninyo ito mga kapatid, at lumaki kayo na walang ganong gadgets ng mga unang panahon, no? Babasa kayo ng mga love story sa mga pocketbooks, ganito yun siya. Or mahilig kayo sa mga Korean novela or Julian Santos, ang panahon ni Macy ito eh. Yung mga love story na ganon. Ito po yun. No, sa Bible, mayroon pong ganong storya. This book is a very good story. A love story, kung gusto mong tawagin ganyan. Or, kung ikaw ay nahumaling sa politics ngayon, it's a political or military story. Kung gusto mong lagyan ng ganyang pangalan, ganyang label. It is an excellent piece of literature, so to speak. Kaya nga sabi ko nila, one might wonder, bakit siya isinama sa tinatawag natin na biblical canon, yung 66 books in the Bible? Since yung Diyos ay sabi ko, hindi na mention ni minsan o ni isang beses man lang dito. Kaya nga po yung ating pag-aaralan ngayon, we will hope to uncover yung presensya ng Diyos dyan sa libro na yan, bagamat hindi siya na-mention as we continue yung ating mga pag-aaral sa mga susunod na mga linggo. Ang mensahe natin sa umaga pong ito mga kapatid ay may pamagat na only God is powerful. Obviously, sabi ko nga, pag binasa mo to, God has no place in this book, in this story. Para bang hindi siya ginawa upang i-highlight ang Panginoon. No? It is a story of a very powerful, successful king. It is a story of power, kapangyarihan, karangyaan, no? Pagmamalaki, ganon. It is a story of sobrang daming kainan, sobrang daming banquets. Dahil napakayaman nila. It is an empire, mga kapatid. It is a story of a man na inisip niya he was the most powerful guy in the world, except he was not. His name is Ahasuerus or Xerxes. Kung babasahin mo sa Greek, Xerxes, Persian, Ahasuerus. Anak siya ni King Darius. Yung mga unang sumibol na mga powerful king defeating the powerful Babylonians. He was the ruler of a very vast empire stretching, listen, from India, pagana niyo yung mga geography, India to the modern day Sudan in Africa. Basahin natin. Nang 3 taon ng kanyang paghahari, at kung kayo sumusunod sa akin sa Bible, bilugan niyo yung 3 taon, kasi mamaya may significance yan. Siya ay naghanda ng isang piging para sa kanyang mga pinuno, mga katulong sa palasyo, mga punong kawal ng Persya at Media, pati mga maharlika at mga gobernador ng mga lalawigan. Ipinagparangalan niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian at ang karangyaan ng kanyang pamumuhay. Ang piging ay tumagal ng 180 days. Kung medyo mayabang-yabang ka ngayon, ano? Inisip mo, marami kang farm, marami kang lote, marami kang... Ito po yung garden niya mula India hanggang Sudan. Ganun lang naman. Kanyang pag-aari. Kung medyo nakapunta ka sa party, na parang, ito yung party. Diba? 3 araw na kaming kumakain. Ito po, kalahating buwan. Ay, kalahating taon. 6 na buwan nagpa-party.
6 na buwan ang banquet mula India ng Sudan para doon sa kanyang mga pinuno. Hindi naubusan ng bigas itong mga ito, no? 6 na buwan, walang ginawa kundi mag-party araw-gabi. So, anong unang lesson natin dito? Ba't pinag-uusapan? Number 1, it reveals yung ating tendency, yung ating addiction to power, prestige, and pomp. Pangyarihan, kasikatan, karangyaan. Tingnan natin yung detalye dito. Magbasa tayo, 1 verses 6 to 9. Sabi yan, puting-puti ang mga kurtina. Ganun yung setup, ganun yung decoration. At maraming palawit na kulay asul. Ang mga tali nito'y nilubid na pinong lino at morado. Hindi ko na naiintindihan yan kung ano yan. At nakasabit sa mga argolyang pilak. Hindi ko rin naiintindihan yan. Marmol ang mga haligi ng palasyo. Yari sa gintot pilak ang mga upuan. Ang sahig ay mosaic na yari sa porfido, alabastro, nakar at mamahaling bato. Ang mga alak ay inihain sa mga kopitang ginto na iba't iba ang hugis. Ito yung detalye niyan, nung 6 months na yun, no? Napakaraming mamahaling alak ang inilabas. Walang sinabi yung mga Dom Perignon dito, mga kapatid. Mamahaling alak. Alak na angkop lamang sa isang hari. 6 na buwan. No? Nainis ka na, no? Pag kumakanta na ng pangalawang gabi yung kapitbahay mo mula sa tono dahil may party. 6 months. 6 months. Walang humpay ang pamamahagi ng inumin. Ipinagutos ng hari sa mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Mula sa syoktong, tuba, lahat na. Free. Walang pilitan sapagkat ipinagutos ng hari sa kanyang mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Ito naman, for the boys lang yon. Paano naman mga babae? Ito. Samantala, si Reyna Vasti ay nagdaos din ng piging sa palasyo for the girls naman. 6 months. Ang human tendency natin, mga kapatid, ay ito. 6 months, 180 days. Why? Bakit ganun kahaba? Bakit ganun ka-engrande? Because history tells us it was during his 3rd year na kanyang paghahari, kaya sabi ko sa inyo kanina, bilugan niyo yun, 3rd year, that he was able to take control. Lahat, mula India hanggang Sudan. Bakit? Yung unang 3 taon, ang daming rebellion. Wala na sa Bible yon. Sa history books yon. Ang daming assassination plots, ang daming gustong umagaw sa kanyang kaharian, siguro yung mga kapatid niyang prinsipe, kung sino man. For 3 years, walang ginawa si Xerxes kundi makidigma doon sa kanyang mga rivals. And finally, celebration time. 3rd year, wala nang kaaway na tukhang ng lahat. In other words, it was a celebratory feast. It was to intimidate, upang ipakita yung kanyang kapangyarihan na to intimidate potential threats. O, mayroon pa dyan. Baka gusto pang may magrebelde. Tingnan nyo itong kakayahan ko. Parang ganun yon. Huwag nyo nang tangkain. It was a message sa kanyang mga potential challenger to never mess up with the king. Ganito ako makapangyarihan. This banquet had a counterpart na hinain naman ni Vasti, the queen. Imagine that, mga kapatid.
Imagine kung gaano katagal na kainan, celebration, inuman, lasingan, lahat na. Isipin mo. For the girls, for the boys, lipat ka dito, lipat ka doon. 6 months. Sigurado ako, ang daming namatay sa high blood stroke dito. No? Walang tigil eh. 6 months. Mga kapatid. The message is this. Ahasuerus was powerful. He was in control. He was the ultimate ruler until God proved him wrong. Sa ating mga maliliit na mga kingdoms, we project power. Yung sa ating mga nasasakupan, pisina, school, kung saan ka mang mga grupo, mga bandidong grupo na samahan mo, you think you are the ultimate. That's understandable kasi ganoon naman talaga tayo. Ganoon talaga yung tendency natin. Kung tayo naman si Ahasuerus, hindi naman natin kilala ang Diyos, gagawin mo rin to. Yan yung hangad. Yan yung ultimate dream ng lahat ng tao. Ipakita kung gaano sila makapangyarihan, karangyaan, at kasikatan. Until here, mga kapatid, God remains an outcast. Hindi welcome dito ang Diyos. Walang papel, walang puwang, walang lugar para dito ang Diyos. But no one can push God outside of the universe He created and supervises. Kahit hindi mo imbitahan ang Diyos dyan at sasabihin mong, this is mine, this is my country, this is my kingdom, this is my house, God has no place here, still the truth, nandyan pa rin ang Diyos. At siya ang naghahari. My challenge this morning, bago tayo lumalim dito sa ating pag-usap, is, are you seeking great things for yourself? Pag-isipan niyo mabuti ito, mga kapatid. Naumpos na ba yung buhay mo na maiksi lang sa mundong ito upang hanapin itong mga bagay na to? Are you trying to assert your supremacy over others by celebrating their defeat? Dahil tinalo ko ng lahat kayo, I will celebrate for 6 months. Tapos i-chismis pa niya doon sa Facebook. Lahat ng kanya mga kaaway ay wala na. Do you really believe? Naniniwala ka ba talaga? At kumbinsido ka ba that becoming the ultimate leader will give you peace and satisfaction? Yan ba ang iyong paniniwala ngayon? Nandiyan ka ba sa puntong yan ng buhay mo na masagasaan na lahat? Walang kaibigan dito. Basta ako gusto kong i-assert yung aking sarili. Like King Ahasuerus. Think again. Kung yan yung nagkukonsume ng buhay mo ngayon, kapatid. Think again. Because Xerxes will tell you he has failed on this. Later, maintindihan mo bakit. Meron pa palang kabiguan sa ganong klaseng kapangyarihan. Meron. Don't do it. Dahil kung mayroon mang isang overarching na tema, itong kwentong ito yon. Only God is powerful. Kaya yun yung ating title ngayong umagang ito. Now, question is, ibangga natin yan sa mga nangyayari ngayon. Election is coming, di ba? Gulo dito, gulo doon. Parang naisip ko, parang gusto ko rin pumunta sa Netherlands. Kayo ba? Ayun, pumunta doon. Gusto ko rin. Private plane pa. Now, is it possible to find a person in politics? Sa mga nasa gobyerno ngayon, sagutin niyo to. Or sa mga business, mga corporations dito. In business or government, who is not in love with power, prestige, and pomp. Nakakahiya itong itanong sa inyo.
Kasi kahit sa mundo naming mga pastor, ang daming ganto. Kakahiya. It's about time to think seriously about the people na inyong iluluklok sa May elections. Mga kapatid, diinan ko lang ng konti ha. Okay lang, magalit kayo sa akin. Basta sa April. Last na dito. Stop flirting with dirty money. You belong to God. Ano, ginugutom kayo ng Diyos. Pila dito, pila doon. Well, ganito I don't want to offend you. Kasi mayroon talagang nangangailangan. Okay? Mayroon talagang legitimate yung pangangailangan. Kailangan tulungan ng gobyerno. Fine. May mga legitimate na tulong ang gobyerno. Pero kapatid, kung yung perang yan, ay alam na alam mo namang binibili yung pagkatao mo at boto mo, manindigan ka naman bilang Kristyano. Diba? Kasi maraming mga ahasweros dito sa mundong ito. Give yourself and your family some dignity. Especially if you are employed by the church, by Olgen. Tapos pipila ka sa mga kung saan-saan para manghingi ng pera sa mga politiko. Ginugutom ka ba ng Olgen? Anong sinasabi ng Bible? Kahit yung mga maya dyan, hindi yan nahuhulog na hindi alam ng Diyos. Yung needs mo pa kaya. Diba? We belong to God. Our allegiance sa Diyos. Lord, may mga needs po kami. Hayaan mong mag-provide ang Panginoon. Bigyan mo ng dignidad ang nag-iisa mong buhay dito sa mundong ito. Trust in the Lord for your needs. Yan na siguro ang pinaka-basic na pwede kong sabihin sa inyo mga kapatid. Magtiwala tayo sa Diyos. Huwag mong hayaang gamitin ka ng mga asweros sa ating kapanahunan. Do not allow your friendship and family relations to be torn apart by politics. Unfriend dito, parinig doon. Diba? We belong to God. Stop cursing people na nasa kabilang kampo ng politika. Hindi natin mundo yan. Huwag natin ilalagay yung ating allegiance sa ating mga puso sa isang tao. Because we belong to God. We are a people of God. Huwag nating hayaan itong church na to be divided by political affiliations and colors. Politics divide, but Christ unites. Christ unites. Pangalawa, destruction comes from within. So, ganun siya kayaman, ganun siya makapangyarihan, ganun ka lawak yung sakop niya, ganun ka lawak yung kanyang imperyo, mula India hanggang Sudan. No wonder pala, pag pumunta ka dyan sa stretch ng mundo na yan, isa lang yung pagkain nila. Di ba? Biryani dito, biryani doon. Kakaiba-iba lang, may beef, may walang pork. No? Kasi nung panahon pa na yon, isa lang silang kultura kasi sakop sila lahat dyan. So, tingnan ninyo ito. Tingnan ninyo ang result ng pagmamayabang at pagmamalaki. Nang ikapitong araw na ng pagdiriwang, medyo lang muna ang hari. Kasi, ganito niskip na natin yung part na yon. 6 months. Tama ba? May banlaw pa yon. 7 days. At ito na ngayon, yung pang pinakahuling araw na. No?
medyo langunang hari. Ipinatawag niya ang hirap namang banggitin itong mga pangalan na ito, Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Setar, at Karkas. Managharap kayo ng mga pangalan ng mga anak ninyo. Baka pwede nyo ito i-consider, itong isa sa mga ito. Ang 7 yunukong nag-asikaso sa kanya. Ipinasundo niya si Reyna Vasti. Ipinasabi niyang isuot ng reyna ang korona nito upang ipagmayabang sa lahat ng naroon ang kagandahan nito sapagkat ito na may talagang maganda. Ngunit, hindi pinansin ng reyna ang mga sugo ng hari. Suplada din pala mga Indiana, no? Kasi pangalan pa lang, taga-Indian eh. Dahil dito, lubhang nagalit ang hari. Absorb that. Sige nga. Ikaw ang pinakamakapangyarihan, kalahati ng mundo sa'yo. Pero yung mga pinakamalalapit sa'yo, di ba? Ikaw ang pinakamakapangyarihan mula sa panig ng mundong ito, yung asawa mo. Destruction comes from within. Power, prestige, and pomp produce many evil things with entitlement as the most lethal of all. Saan nakakuha ng ganong ugali ang reyna? Di sa hari din. Saan siya nakadevelop ng ganong klaseng entitlement? Sense of entitlement. It is a lifestyle din ng hari. Kapatid, not only ang pagpapakita ng sobrang karangyaan ng pamumuhay masama sa paningin ng Diyos, it gives birth to entitlement. At itong dalawang ito, before it destroys others, it destroys what is nearby. Bago pa kumalat yung wildfire na yan sa malayong lugar, tupok na kung ano yung nasa paligid niya. King David was a victim. Entitlement. Ayaw ko nang pumunta dyan, kayo na yan. Di ba? Gera-gera. Bata pala ako, gera na. Kaya nyo na yan. O, nakakita ng chicks. Laglag ang kingdom. Entitlement. Nebuchadnezzar, King of Babylon. Wala na siyang magawa sa buhay niya. Siya na pinakapangyarihan. Patayo ng bagsak. Herod. Di ba? Sa axe. Kinain ng uod. Ng buhay. Entitlement. At napakaraming iba at napakaraming mga entitled na tao sa mundong ito. Walang pwedeng mag-challenge kay Xerxes except yung mga pinakamalalapit sa kanya. Kanyang reyna. This time, si Vasti ang nag-iisang nagsabing, sino ka? Palagay mo sa akin. Di ba? Because she was the queen of the most powerful king, she felt entitled forgetting her role. Karoon ngayon ng bitak. Xerxes na nalagay sa hot water. The kingdom was suddenly threatened from within. From within. Walang makalaban sa'yo galing sa labas, sisirain ka paunti-unti sa loob. The advisors, naghagilap sila ng anong pwedeng solusyon dito sa napakalaking problemang ito. Pag nabalitaan ito ng kingdom, sabi ng advisors, hindi na paniniwalaan at igagalang lahat ng lalaki ng kanilang mga asawang babae. Yung king nga eh. Di ba? Yun yung implications nun. Madaling sabi, Queen Vasti was deposed and the search for a new queen commenced. Diyan pumapasok ang Diyos.
Kahit hindi mo banggitin ang Diyos, nandyan ang Diyos. Sinong mag-aakala dito, mga kapatid? Dahil lang lag-inarte yung reyna, papasok ngayon ang pagkilos ng Diyos. If power is intoxicating, entitlement is addicting. If power is the root, entitlement is the poisonous fruit. Laging magkasama yan. If power is the cause, entitlement is the result. Ito. If power is the proud husband, entitlement is the capricious nagging wife. Partner yan. These two are inseparable and deadly. At ito madalas ginagamit ng Diyos doon sa mga taong palagay nila sila na ang Diyos at may-ari ng sanlibutan. Xerxes was humbled by one woman. Wala na palang makalaban sa iyo, ha? Wala ka na palang pwedeng katakutan sa mundong ito, ikaw na may-ari. Ayan, asawa mo. Asawa pa lang yan, wala pang biyanan. Idagdag mo ang biyanan, mas lalong komplikado buhay ni Xerxes. Baka nagbigti na siya. Di ba? He was humbled by one woman. So this woman, dahil napahiya si Xerxes, was vanished by Xerxes in return, and they destroyed each other. You see that? And then God is suddenly recognized as the only one who is powerful. We do not know if Duterte and Marcos are destroying each other. We do not know. Baka sinasabi ng Diyos dito sa Pilipinas, marami na nga akong karibal na nangangaral sa pulpito, Kibuloy, kung sino-sino pang mga Senyor Aguila, dinagdagan nyo pa. Then God maybe is cleansing this country. Just to remind us, I am the only one who is powerful. Di ba magkasama man sila? 3 years ago, magkasama man sila. Wala na makalaban sa kanila, Diyos na lang. I'm just saying, mga kapatid. I'm just telling you, only God is powerful. Not only this, in chapter 2, 21 to 23, ito sabi, isang araw, habang nasa buluhagan ng palasyo si Mordecai, narinig niya nag-uusap ang dalawang yunokong bantay pinto na sina Bigtan at Teres. O, papalay, dagdag niyo pa sa pangalan ng mga anak niyo. Galit sila kay Haring Xerxes at balak nilang patayin ito. Nang marinig ito ni Mordecai, gumawa siya ng paraang makausap si Reyna Esther at sinabi rito ang kanyang narinig. Sinabi naman ito ni Esther sa hari, pati ang tungkol kay Mordecai. Pinaimbestigahan ito ng hari at napatunayang totoo. Kaya ipinabitay sina Bigtan at Teres. Ang pangyayaring ito ay sinulat sa aklat ng kasaysayan ng kaharian. Mga kapatid, una yung queen. Pangalawa, yung mga taong pinagkatiwalaan ng lubos ng hari. They were plotting assassination doon sa king. Wala na palang makalaban ng kaharian sa iyo. Wala na ibang hari na pwede mag-challenge sa'yo. Ikaw nang mayabang, ikaw nang malakas. O ito, bigyan kita ng tinik. Una, asawa mo, minus biyanan. Partida pa yon. Pangalawa, itong pinakamalalapit sa'yo, na nagsiserve sa'yo, na pinakain mo ng 180 days plus 7. Di ba? By the way, sir, sabi ng Diyos, yan. Yan yung mga papatay sa'yo. Again, God, bagamat hindi na mention dito, is reminding the king and all those who act like lords of this world, only God is powerful. Pangatlo, panghuli. Small acts of kindness done in faith matter greatly to God. Yung massive display of power, prestige, and pomp ended in trouble. Entitlement and personal ambitions threatened the kingdom. So itong kingdom na to, na napakalaki, napakalawak, makapangyarihan, ay unti-unti nang lumulubog. Dito nagiging visible ang Diyos, mga kapatid. Kingdom was so big, but there was a minority group
Minority, napakaliit lang nila mga kapatid. They were simple, they were silent. Wala sila sa mapa nitong kingdom na to. They were loved, but they were loved and protected by God. Isang tao ang lumabas doon sa unahan na nagsilbing caregiver, tagapangalaga ng kanyang bata, ngunit magandang pinsan na si Hadasa. Si Hadasa, katulad binasa natin kanina, siya po ay ulilang lubos. Si Mordecai ay pamangkin ng tatay ni Hadasa. So magpinsan sila ni Hadasa. Nung namatay yung kanyang mamagulang, si Mordecai, he took care of Hadasa. So, anong sabi natin kanina? Anong paraan ng Diyos? Pinag-away yung mga pangyarihan. At dahil sa away na yon, na wala sa posisyon ng reyna, maghanap ng bagong reyna. Okay? Kita niyo? Kita niyo yung paraan ng Diyos? When the search for the queen started, isa siya sa mga napili. India hanggang Sudan, isa-isahin yun, kakatukin yun. Sino maganda dito? Huh? Kailangan ng king, kailangan ng queen. Eh, imagine mo mga kapatid, ganun katagal yun. In fact, nung unahan ko na kayo, 4 years bago nagkita si Xerxes at saka si Esther. 4 years. Kasi ang haba ng preparation. Ay yung mamimili ka lang ng mga gandang babae na iharap sa hari. Dito lang sa Olgen eh. Di ba? Naniwala naman kayo. Joke lang, maraming maganda dito. Imaginin mo, maghanap ka mula India hanggang Sudan. Gaano katagal yun? Pero ang punto natin dito mga kapatid, nasaan ang kamay ng Diyos? Imagine the probability. Gamitan yung statistics to. AI lahat na. Kung gaano kaliit. Imagine how slim the chance of getting selected. Imagine the competition. And Mordecai and Esther, in the first place, wala naman silang pangarap na maging sikat. Di ba? Lagi nga natin-threaten yung kanilang existence. Papatayin talaga sila lagi. Gusto. Di ba? Mag-survive lang dito sa mundong ito, sa kingdom na to, bilang mga bihag, yun lang yung kanilang nais. No manipulations, no coercions, walang pamimilit, no backups, no connections. But God was there. God was there. To the Mordecais of Olgen, be mindful of your little work. Do it faithfully. It will be part of God's preparation for future expansion. Ministry yan, school yan, trabaho yan, simpleng mga bagay na ginagawa. Do it faithfully. You do not know kung gaano hinahanda yan ng Diyos. Walang manipulations, walang connections, walang backups. Sino mag-aakala in the first place? Sige nga, isipin nyo. Pero nandun ang Diyos. Sa mga na-promote dito na hindi dumaan sa kung kani-kanino, this is for you. Let me remind you, it was God. Sa mga nakakuha ng trabaho na hindi nag-manipulate ng mga sistema kung ano man, this is a reminder for you, it was God. Naging tapat lang si Mordecai. Gaano ba kalaking issue sa kingdom yung alagaan mo yung orphan na pinsan mo? Anong halaga nun? Para sa ganitong kalaking usapin ng kingdom? Wala. Pero meron sa Diyos. Meron sa Diyos. Serve God faithfully. Business na maliit, career na mababang ranggo, ano man yan mga kapatid. Offer it to God. Be mindful of your little works. Baka part yan ng malaking puzzle ng Diyos for future expansion. When Esther became queen, Mordecai was also promoted.
Anong profile niya? Faithfully nag-alaga ng orphan. Imagine that. To the Esthers of Olgen, maintain your inner beauty and your outer beauty. Punas-punas din ang mga kung ano-ano sa mukha, di ba? Para pag may sources na naghanap, may alam na. 180 days na kainan. Maintain your faith above all. Be simple, but be prepared for God-ordained occasions and opportunities because they will come. She received proper nurture. Imagine this, no? Sabi ko kanina, nasaan ba ang Diyos dito? Habang nagkakasiyahan, habang may entitled na queen, si Esther, she received proper nurture. Esther, ganitong sumagot, ganito kumain, ganito maglakad. Siguro yung matinuturo ni Mordecai, no? And lo and behold, pinosisyon na siya ng Diyos because she was in Susa where the king was. Kaya nung lumabas ito pong opportunity na to, isa siya sa mga napili. Hindi lang siya magandang tingnan, maganda yung inner beauty, nandun agad yung location niya, get that, mga kapatid, God was there. Baka yan din ang ginagawa ng Diyos sa'yo ngayon. It is always a good and noble thing to trust God. Kahit pa hindi mo ganong nakikita yung kanyang mga kamay na kumikilos. Because deep within our hearts, we know God is working behind the scenes. Nandyan ang Diyos para sa iyo. Conclusion. People of this world po yan, are busy flaunting their wealth, pinagmamalaki nila yan, power and ambitions. People of God work silently, diligently, and faithfully. Trust the Lord. We always trust the Lord. Pangalawa, we do our work faithfully because we know it is part of God's overall plan. Hindi lang ikaw yan. Kabahagi ka sa malaking plano ng Diyos. And activities for His glory, most of which are beyond our comprehension. Lord, nag-aaral lang naman ako ng mabuti. Bakit ako naging CEO na ngayon? That's exactly the point. Nag-aaral kang mabuti, inisip mo lagi, ito ay para sa Diyos. Ngayon, ikaw na yung may kapangyarihan dyan, makikita na nila si Christ sa buhay mo. Hopefully. And God gets the glory. Number 3, we need not fear the chaos and threats from the powerful people of this world because only God is powerful. Hindi ko alam, kapatid, kung ano ang sitwasyon ng buhay mo ngayon. Pero kung mapagtagni-tagni mo ito, makikita mong parang sa Esther to Parang wala ang Diyos. Pero ang totoo, nandyan talaga ang Diyos. Father, we are grateful. Grateful kami, Panginoon, sa limitasyon namin bilang mga tao. Limitasyon na ma-anticipate yung pagkilos ninyo kasi minsan, Lord, na wawala na kayo sa eksena kaagad. But we are also grateful, Lord, for your surprises. Mga hindi namin inisip, Lord, na may value sa iyo, meron pala, malaki. Mga panahon na hindi namin kayo nakita, Panginoon, nandyan pala kayo. Kayo pala yon. Kung paano ninyong ginagawa ng paraan ang sitwasyon ng aming mga buhay. We bow down to you. Thank you, Lord. May you continue to bless your people here. Teaching them, Lord, magtiwala lamang sa inyong kakayahan na alagaan ang inyong mga anak. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid.
Jesus, my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is only bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. Every breath I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me.
that's the goal of our spiritual journey. To be able to say, yet not I, but through Christ in me. May I remind you, mga kapatid, bago tayo umuwi, to those who consider themselves successful sa career, sa business, kung ano mang ginagawa ninyo, remember this song. Yet not I, but through Christ in me. Doon naman sa medyo nag-umpisa pa lang, hindi nyo pa nakikita yung ganda ng future ninyo, wait for your turn. Maaaring nagkakagulo pa doon. At mag-umpisa pa lang yung search sa panibagong kung sino man. Ikaw yun. No? May paraan ng Diyos. At pag dumating yon, yet not I, but through Christ in me. Yan sasabihin natin. Father, allow us, Lord, to put our trust completely sa inyo. Kahit itong linggo lang, Lord, na darating. And allow us to see surprises from you. We commit to you our lives, our schedules, our activities, even yung mga nakaka-worry, yung mga situation ng buhay, and also our celebrations, Lord. Sa inyong lahat ito, Panginoon. Teach us to be humble, to be faithful, and to live mga tao na may pag-asa kay Kristo. This is our prayer in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Good morning, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sige po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, patuloy po natin na papurihan ng ating Panginoon ngayong umaga pong ito. Masdan ang kalawakan, hindi mo maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay sasang aking sandigan, hindi mo ko bababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay
salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. God bless po sa ating lahat. Mag-iingat po tayo sa ating mga pag-uwi.